Bilisan mo, baka dumating na ang kumpare mo. Maabutan pa tayo dito, ang sinasabi ko kay kumpare, kapag nagkikita kami sa may kubo, na kahit hindi anihan at wala naman akong gagawin sa bukid, sinasadya ko talaga na pumunta, para dalawin ko ang kaibigan ng asawa ko, na kumpare namin. Hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko, si kumpare, sadyang kasing may ibang galing si kumpare, sa pag-araro, lalo na ang paghalukay sa bukirin, at diligan ito ng husto. Kahit nakakadilig lang ni Banong. Kaya lalo pa itong nabasa, kapag si kumpare ang nagpalabas ng patubig sa aking bukirin, marahil iyon ang dahilan kung bakit maganda ang tubo ng aming taniman. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Paring Karyo, kanina pa kita nakikita na parang paikot-ikot. Ano bang hinahanap mo? Tanong naman ni kumparing Carlos nang makita ang kaibigan na parang balisa. Kagabi pa nga ako nag-ikot. Nawawala kasi ang kalabaw ko, nag-iisa na nga lang yon, mukhang napag-interesan pa ng kawatan. Saan mo ba itinatali? Doon lang sa may kamalig, si Nonoy ang huling nagtali kagabi, kaya lang kaninang umaga, mag-aararo pa naman sana ako, tali na lang ang nakita ko. Malungkot na sabi ni Paring Karyo, ako si Susan, share ko lang po ang aking karanasan. Na alam ko na mali, pero sinubukan ko pa rin. Sana po ay huwag ninyong akong tularan. Nakatira kami ng asawa ko. Dito sa Sorsogon, meron kaming 2 anak at ang karaniwan na trabaho dito ay ang pagsasaka. Na maging ang aking asawa ay pagsasaka din ang ibinubuhay sa aming pamilya sa pamamagitan ng maliit namin na lupa. Dahil mahirap ang mga tao dito, ang kalabaw pangunahing katulong nila sa bukid. Kaya napakahalaga nito lalo na sa mga magsasaka na hindi kayang mag-arkila ng makina. Madalas na, magkakasama sa bukid ang magkukumparing sina Paring Karyo at Paring Manolito at ang asawa ko na si Banong. Dahil halos dito na sa lugar na ito sila nagsilaki, kaya parang magkakapatid na sila kung magturingan. Kapag may kaaway nga ang isa ay kaaway ng lahat. Pero ang hindi ko akalain at hindi ko naman sinasadya na magawa, na ang pagiging magkukumpare nila ay nagkalamat at nagkawatak-watak dahil sa akin. Gusto lang naman ng mga kumpare ng asawa ko na maging masaya ako. Kaya hindi ko na sila pinipigilan. Noon dalaga ako, nagtratrabaho ako bilang tindera sa Divisoria sa isang malaking mall. Pero dahil sa mababa ang sahod, hindi naman ako nagtagal. Hanggang sa makilala ko ang asawa ko na si Banong na driver naman noon, nagdadala ito ng mga gulay. Galing Sorsogon, paluwas ng Maynila, kaya hindi nagtagal, ipinakilala ko siya sa aking mga magulang sa Quezon, nang umuwi na ako, hanggang sa magsama nga kami doon sa bayan nila, na may payak at tahimik na pamumuhay. Doon nag-umpisa ang pagbuo namin ng pamilya. Kumparing Banong, napatunayan talaga sa'yo, na kapag driver sweet lover talaga, biruin mo, ang daming babae dito sa atin. Sa Maynila mo pa pala makikita ang mapapangasawa mo. Ganyan talaga si kumparing Banong noon pa, mahilig na talaga sa maganda. Ayaw niya raw ng amoy uma. Sabay na tawanan nila, habang ako ay nakikinig sa usapan ng magkakaibigan. Noong una akong isama ni Banong sa kanila, at ipakilala sa kanyang pamilya, masaya-masaya naman. Ako, dahil sa mainit na pagtanggap sa akin ng pamilya ni Banong, halos lahat yata ng tao sa lugar nila, nakatingin sa akin, na parang bang nakakita sila ng artista, ganito raw kasi sa lugar nila. Sabi ni Banong, lalo na kapag may dayo o bagong mukha na nakikita, sa nakikita ko rin kasi sa paligid, parang ako lang ang maputi, maging mga babae at dalaga sa kanilang lugar, halos katulong sa pagtatanim sa bukid. Kaya marahil ay ganun ang mga kulay nila, halatang sunog sa araw, dahil noong panahon na iyon, galing na ako ng Maynila, medyo advanced na ang aking pananamit na parang bang kakaiba sa paningin ng mga taga-nayon ni Banong. May isa lang akong napansin na nakatingin sa akin, hindi. Kalayuan mula sa amin, isang lalaki ito. Matangkad ito, maayos ang damit, at nakasuot ng sombrero na gawa sa dahon ng anahaw.
Hindi ko lang pinansin, dahil akala ko, ay ganun lang talaga sila. Manolito, halika ka para naman makilala mo ang aking mapapangasawa. Sigaw ni Banong sa isang lalaki, na nasa may ilalim ng puno. Kami naman ay nasa may parang balkonahin ng bahay ng mga magulang ni Banong. Manolito, si Susan, malapit na kami ikasal, kaya dapat na, maghanda na kana ng pangregalo sa akin. Sabay na tumawa ang dalawa at lumapit sa akin, sabay nakipagkilala, pero ang hindi mawala sa isipan ko, ang kanina pa na nakatingin sa akin, maamo ang mukha nito, at mapungay ang mga mata, na iyon talaga ang agad ko na napansin. Sino kaya yun? Tanong ko sa aking sarili, habang ang lalaki ay nakamasid pa rin sa amin. Napakaswerte naman ang anak ko sa'yo, bukod sa maganda na ang asawa ay masipag pa, ang sabi ni nanay, ang ina ni Banong. Nang tuluyan na akong sumama sa kanya, at doon kami sa bahay nila tumuloy, at nagsama bilang mag-asawa, dahil sanay naman ako sa amin sa mga gawain bahay. Madali kong nakuha ang loob nila, masasabi ko, na hindi ko naging problema ang pakikisama sa biyanan ko, maging sa mga kapatid ni Banong dahil napakababait nila. Halika dito, pakikilala ko sa'yo, ang asawa ko, tawag naman ni Banong sa isang lalaki. Nakita ko nga napapalapit ito sa akin, habang hila-hila ni Banong ang kamay. Natila ba nahihiya ang lalaki, pero nang papalapit na ito, hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung lalaking tingin ang tingin sa akin, nang unang punta ko dito sa bahay ni na Banong, si Susan pala, ang magiging misis ko, sabay na sabi ni Banong. Nang lumapit ang lalaki sabay na nakapagkamay sa akin, Carlos po, sabay ngiti nito sa akin, ito si Carlos ang unang magiging kumpare natin, kapag may anak na tayo, sabi sa akin ni Banong, habang nakaakbay naman kay Carlos. Sa unang gabi nga ng tulog ko kina Banong, hindi mawala sa isip ko, Carlos, ang kaibigan ng asawa ko, pero dahil bago lang ako doon, hindi ko pa kilala ang mga tao sa paligid. Pinagpalagay ko na lang na normal ito hanggang sa maipanganak ko ang panganay namin ni Banong. Ang mga kababata nga niya na sina Carlos at Carlo ang kanyang kinuha na mga ninong sa anak namin ng binyagan. Kaya naman simula noon, naging close na rin ako sa mga kaibigan ng asawa ko, pakarga nga ng inaanak ko. Titingnan natin kung kilala ako. Ang sabi ni Carlos, matapos ang binyagan at magkanya-kanya ng kuha ng picture nila sa anak namin ni Banong. Pero nang kinukuha na ni Carlos ang bata, hindi ko alam kung bakit masyado ko nailapit sa kanya ito. Paghawak niya, hindi ang bata ang tinamaan kung hindi ang aking harapan, napadilat na lang ang aking mata, sabay na napatingin sa kanya, patay mali siya ako. Dahil maraming tao na nakapaligid sa amin, sorry, hindi ko sinadya. Sabay na sabi ni Carlos, na tila ba na kuryente ang kanyang kamay, dahil sa biglang pagbawi nito, hindi na lang ako sumagot, na kunwari ay hindi ko alam, dahil baka kung ano pa ang isipin ng mga tao, kapag nakita kami. Medyo ilang talaga ako kay Carlos, hindi ko alam. Pakiramdam ko kasi, hindi lang ang pagiging magkumpare ang turingan namin, tila ba may ibang pang dahilan, na para bang matagal na kaming nagkita, o nag-usap, hindi ko nga lang matandaan kung saan. Paring Banong, tuloy ka na ba sa linggo ng bayahe? Sasabay ako, pupunta ako ng Laguna, ang narinig na sabi ni kumparing Carlo sa aking asawa, tapos na kasi ang taniman at maghihintay na lang kami ng anihan, kaya paminsan-minsan, nagbiyabiyahe ang aking asawa ng gulay. Papunta ng Maynila at kami lang ng anak ko ang naiiwan sa bahay, matapos kasi na makapanganak ako, gumawa ng kubo si Banong para sa amin, na medyo malapit sa taniman, para matuto na rin daw kami na wala ang nanay ni Banong. Mag-iingat kayong alas ka na gatas ng anak natin paubos na ang laman ng lata. Huwag mo kalimutan na bumili, bilin ko sa aking asawa, para hindi nito makalimutan ang gatas ng anak namin. Kaya ng hapon na iyon, agad na umalis si Banong dala ang jeep, kasama ang kumpare namin na si Carlo, paring Carlos. Pasilip-silip naman ng mag-ina ko, lalo na sa gabi, narinig ko na sabi ni Banong sa kumpare niyang si Carlos, hindi ko man narinig ang sagot ni Carlos, pero tila ba sumang-ayon ito sa sinabi ng aking asawa, Mering Susan. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi, nandito lang ako, sabi ni paring Carlos, nang makaalis na ang asawa ko, habang nakatingin ito sa akin,
pero hindi ko alam bakit parang lihim akong natutuwa. Nawala ang mister ko at si kumparing Carlos ang titingin sa amin. Ilang oras lang ang nakalipas matapos na makaalis sina Banong, Susan, nagsisigaw na sabi inay, ang nanay ni Banong, agad naman, akong napatayo sa aking pagkakahiga. Si Banong Susan, sabi pa nito na parang nag-aalala, ano? Po yun inay, bakit? Sabay agad akong lumapit kay inay, pero hindi ko pa rin naintindihan ang sinasabi niya. Dahil sa labis na pag-iyak, Manay Susan, si Manoy Banong, na disgrasya kagabi, hindi na nakarating sa Maynila. Nadulas daw ang sasakyan, at nahulog sa bangin, dahil sa biglang pag-ulan, narinig ko sa sabi ng bunsong kapatid ni Banong. Nanlumo ako, at naisip ko agad ang aking anak, na 5 buwan pa lang, napayakap na lang ako kay inay. Nasa hospital siya sa Quezon, sabi sa balita, di ba taga Quezon ka? Baka alam mo yun, biglang sabi ni paring Carlos, nang nabalitaan naman nito ang nangyari. Inaiiwan ko muna si baby sayo, kailangan ni Banong nang makakasama doon. Sabi ko kay inay nang makuha na namin ang eksaktong lugar at hospital na kinalalagyan ni Banong. Sasama ako, mas kailangan ni kumpare ng suporta ngayon, sabi ni Carlos na makitang gagayak na ako para umalis, kaya agad naman kaming nagbiyahe. Salamat pare, isa ka talaga sa mga maasahan ko, sabi ko kay kumpareng Carlos, na hindi ko na mapigilan na pasandal sa kanya, lalo na magkatabi kami sa bus na sinasakyan namin, hindi naman kumibo si kumpare, hinayaan lang ako na makatulog sa balikat niya. Dala na rin ang pagod at pag-iyak ko sa pag-aalala sa aking asawa. Dumating nga kami ng pareng Carlos sa hospital. Nakita naming agad si kumparing Karyo na nakaupo sa isang kama. Puro galos din ang katawan, pero si Banong ay nasa operating room daw. Sabi ng nurse, naipit kasi ang paa niya. Kaya lalagyan raw ng bakal, kung hindi raw kaya, baka putulin na lang, sabi pa ni nurse. Sa narinig ko lalo akong nanlumo. Paano na kami ngayon? Paano na kung mabaldado ang aking asawa? Umiiyak na sabi ko, Mering Susan, huwag kang mag-aalala. Nandito ako, nandito kami, hindi namin kayo pababayaan. Sabi pa ni kumparing Carlos na kahit paano nakakabawas sa alalahanin ko. Iiwan ko muna kayo dito. Uuwi muna ako sa amin. Isang sakay na lang naman sa bahay ng mga magulang ko. Para madalaw ko na rin sila, saka makadala na rin ako ng pagkain. Sabi ko sa magkumpare, dahil malapit lang ang bahay namin kung saan ako lumaki. Lumipas pa nga ang 1 linggo, ramdam na namin ang pagod, lalo na wala kaming tulog na maayos. Dahil sa waiting area lang kami ng hospital natutulog, naoperahan na rin ang aking asawa, at ang 2 paa niya ay parehong may nakalagay na bakal. Si paring Carlos pala, asan? Tanong ng aking asawa, na kahit na mahina pa, at pautal-utal magsalita, dala ng tama rin sa kanyang mukha, pilit na nagtatanong, umalis kanina, gusto raw niyang maligo, sagot ko kay Banong, paano na tayo ngayon? Halos wala na tayong perang panggastos, at pag-uwi natin, may mga gamot pa tayo na bibilhin. Sabi ko sa aking asawa, ako na ang bahala, wag na ninyong alalahanin yun. Biglang sabi ni paring Carlos nang dumating ito, salamat para sa tulong mo, sagot naman ng asawa ko, sabay na nagkamay ang magkumpare, na tila ba magkapatid lang. Mering Susan, baka gusto mo maidlip, may kinuha pala akong kwarto dyan sa lodging inn, malapit lang dito, para kahit paano makatulog tayo ng maayos. Naku, nakakahiya naman gumastos ka pa, okay lang yun. Mahirap din kasi kapag katawan naman natin ang bumigay. Dapat makapagpahinga rin, sabi pa ni paring Carlos, na tama naman dahil nakakapagod din matulog ng nakaupo lang. Kaya matapos na mag-usap ang magkumpare nagpasama ako sa lodging inn na inupahan ni paring Carlos. Para makaligo rin, kahit paano, makalapat man lang ang aking likod, agad, akong dumiretso sa banyo. Pagdating namin, dahil pakiramdam ko, malagkit na ang aking katawan, paring Carlos salamat dito. Mabuti na isip mo ito, sabi ko pa. Nang lumabas ako ng banyo, pero si paring Carlos ay nakaupo sa isang upuan, nakatingin lang sa akin. Okay lang yun Mering Susan, habang hindi pa kaya na paring Banong na gawin ang obligasyon niya, pwede naman ako muna, sabi ni paring Carlos. Sabay na napatingin ako sa kanya,
Muli ay nakita ko ang mukha nito, tulad ng unang kita ko noong pagpunta ko sa lugar ng aking asawa. Noong hindi pa kami kasal ni Banong, salamat ulit, sabay na napaupo ako sa gilid ng higaan. Pero si Paring Carlos, biglang lumapit sa akin, at hinawakan ang mukha ko. Mereng Susan, ang ganda mo pa rin, tulad ng unang kita ko sa'yo noon. Hindi naman ako makasagot sa sabi niya dahil alam ko, noon pa man. Mayroon na talagang akong nararamdaman kay Paring Carlos, at alam ko ang mga ibig niyang sabihin. Hindi na ako kumilos nang ilapat ni Paring Carlos ang kanyang labi sa akin. Doon nga ay naging mahaba ang naging pagpapahinga ko sa inupahan ni Kumparing Carlos, dala ng 1 linggo. Pagbantay kay Banong, parang ayaw ko nang matapos ang mga oras na iyon, nalibang na kami ni Kumpare. Naibsa naman kumpare ang ilang linggo ko na pagod, kaya kahit na umabot na kami sa 3 linggo sa pagbabantay sa aking asawa, okay lang. Nagpapalitan na lang kami ni Kumparing Carlos sa pagbantay, dahil doon muna kami pansamantala nagpapahinga sa lodging inn. Salamat naman at makakalabas na rin ako. Salamat Paring Carlos, sa tiyaga mo rin at hindi ako iniwan. Sabi pa ni Banong nang makalipas ng 3 linggo. Pamamalagi sa public hospital. Okay lang yan, ang mahalaga ay ligtas ka. Sagot ni Paring Carlos, hanggang makauwi nga kami sa Sorsogon. Pero hindi na ako mapakali, parang nasanay ako na nakikita si Paring Carlos. Kaya lang inisip ko pa rin ang kalagayan ni Banong. Ano naman ang mangyayari kung malaman nila ang lihim ni Paring Carlos? Kaya pinugtuunan ko na lang napansin ang pagpapalakas muli ni Banong. Iniwasan ko na si Paring Carlos. Tama na yung isang pagkakamaling nagawa ko.